ba yung nga pala, King Epic, tayo nga nagbabalik dito sa ating video mga tol. So yun for today's video. Cancer. Alam nyo sa totoo lang guys ha, sa totoo lang, to be honest, just to be true, maraming nag-PM sa page ko, Boss King, napanood mo na ba yung video ni Merc? Sabi ko, sino ba yung Merc? Tapos naalala ko, nag-recall lang sa utak ko, siya pala yung siya pala yung kaaway dati nila Makagago yata, basta yung ulo, di ko alam. Pero just to be clear, hindi ako familiar sa mga vlog nila, hindi ko alam kung ano-ano man. Tapos nakita ko lang to sa Facebook, yung kumakalat na naligo sila. Bobo! Baka may mag-comment dyan, nakadalawang jacket ako ha. Dalawa yung suot ko na jacket dito sa loob kasi pinaprank ko yung sarili ko. Pinapaniwala ako na malamig dito kahit hindi. Di ba mukhang tanga? Ba't tayo nyo patigilan mag-prank? So kung paano yung suot ko ngayon, ganun yung mga vlogger ngayon. Christian Merc Gray, meron siyang 3.2M subscribers. Dami ah. Karamihan pala ng content niya, puro prank. We are taking a break. Bakit walang prank na nakasulat? Mahal da pa prank. Nagselos na naman si Maaganda sa ate niya. Ba't nagsiselos ka sa ate mo, ate? What are you doing? Ano yun? Civil wedding prank. Bilangin natin ha. Gawa tayo ng prank counter dito sa may ilalim. Mahal da pa prank. Civil wedding prank. My heart when oops prank. Mag-ayos ka prank. DJ Lujo prank. Jolly Live revenge prank. Prank. Ano to? Prank. Tano yun? Araw-araw kayo nagpa-prank? Hindi nyo ba, alam mo, hindi nyo ba naiisip sa sarili nyo na, ay, tangina, kagising ko lang. Baka ipaprank ako nito? Hindi ba pumapasok? Di ba sumasagi sa onting kukote nyo na pinaprank nyo lang yung isa't isa? Ako sabihin na natin, Kuya King, yan ka na naman, galit ka na naman sa mga nagpa-prank na video. Di ko lang talaga lubos maisip na araw-araw na kayo nagpa-prank, hindi nyo pa nagigits na pinaprank na kayo ng mga shota nyo yun. Hindi ko alam ba't ganun. Puta ano yun? Wala nasa meta natin ng scripted na prank ano natin. So unahin na natin tong all prank ko kay Mahal. Kahit hindi ko trip yung title, number 1 dahil may nanonood na bata sa kanila. 3 million subscribers, 3.02 subscribers. Hindi ba pumapasok sa isip niya yung salitang all medyo bastos kahit sinasabi ko ngayon? Ewan ko, baka siguro yung utak niya na prank na din eh. Huh? Ba't ganun yung teka lang guys, bakit ganun yung reaksyon ng kaibigan niya? Hindi ko magets eh. Ito ba't ganun? Ha? Putang ina, ba't ganun? Halika nga dito. Tawagin ko lang yung tropa ko. Halika dito, halika. Pag pumasok ka dito sa kwarto ko, tapos nahuli mo ako nag-call, anong reaksyon mo? Siyempre lalabas. Parang walang mali siya, lalabas ka lang, di ba? Pati hindi ko magets, bakit yung tropa niya nagulat? Tinan mo. Hindi ko magets ba't yung tropa niya nagulat eh. Kasi kung yung tropa ko, o kaya nahuli ko siya na naggaganon, isa lang gagawin ko, lalabas ako parang wala akong nakita, patay mali siya lang. Not unless gusto makita ni Kuya yung titi neto ni Merc. Wow! Hindi ko magets eh. Alam mo yun, may sumasagi talaga sa utak ko na meron kang 3 something subscribers. Kasi hindi mo kaya gumawa na mas better na content. Meron kang ganyan na subs, araw-araw ka magpa-prank. Tapos ito, all prank. Putang ina, ano yun? Ba't nilalabas mo yung titi mo? Tapos, inang yan, hinawak mo sa edits mo pares na kamay mo. Kasi papahit mo sa mukha mo. Tambaboy naman nun. Ganyan ba ginagawa pag wala yung kapatid? Bakit tinatanong mo pa? Boss, ba't tinatanong mo pa yung ginagawa niya? Lalaki ka, alam mo nag-judge all yan. Ba't tinatanongin mo pa? Gusto mo ba bakit tayong tite? Ang ina naman, no? Nakaka-turn off naman. Ano yan, bro? Ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Ipaparang ko si Mahal. Sige, tangina, ihawak mo pa sa mukha mo. Wow. Ngayon guys, ito yung umuso sa Facebook. Hindi ko na ipi-play yung video nila, yung sa swimming prank na yun, kung ano man prank yun. Kasi parang nila yun eh, sa kanila na yung video nila yun, dinilit nila yun. So wala na akong access doon. Sa kanila na yun, okay? So meron ako nakuwang screenshot na sinend lang sa akin ng mga fans ko. Yung swimming prank nila. So ito, pakita ko sa inyo ha. Mga screenshot na lang to, hindi na to yun eh. So kitang-kita nyo dito sa video na to, nalunod si Mahal prank, ganyan yung reaction niya. Okay lang. Kasi ako, pag may girlfriend na ako, nalulunod. Ganyan talaga reaction ko. Pero, paano siya malulunod sa ganyan? Kahit nga si Sammy Manesi magpunta dyan, hindi malulunod. Hindi ko mag-gets, pre. Hindi ko mag-gets. Tatakbo ka na parang ganito. Nani? Shampoo prank part 2. So, may part 1 pa. So, yung nangyari sa part 1, naulit lang sa part 2. Innovation 100. Unang-una sa lahat, sinong naliligo nang mayroong pang damit? Wow. Ganun. Ako naliligo lang ako ng may damit akong ganyan kapag galing ako sa beach kasi gusto ko matanggal yung mga buhangin sa katawan ko. Pero bakit ka maliligo ng may damit? Tapos, ang pinaka namamind
pa ako dito sa may gilid, yung lalagyan ng camera. Sigurado naman malaki yung camera nila. O kahit nakaganyan lang yung camera mo, makikita mo na may camera sa gilid. Na bakit hindi mo nakita? At dahil doon, ilalike natin yan. Sorry hindi ako yung nag-dislike yung tropa ko. Tapos mag-subscribe din kayo. Tapos i-ring nyo yung notification button para updated kayo sa pranks nila kasi mahirap yung pranks nila Nagawa na nila to dati tapos di ba siya nagtataka bakit hindi nauubos yung shampoo sa ulo niya? Meron na ng part 1. Ba't ganun? Lap track. Hindi niya ba nararamdaman na may dumadapo na shampoo sa ulo niya? Kasi pukul-pukul yung binabato sa kanya ng boyfriend niya, hindi man lang niya nararamdaman. Wow, prank 100. Congratulations! Ang galing nyo. Wala na akong masasabi. Para sa akin sila na yung pinaka-the best prankster sa Pilipinas. Ba't ba lahat na lang na nagpa-prank na scripted mag-shota? Baka sabihin nyo na naman, basher na naman. Pinupuna lang natin yung mga kailangan natin punahin. Nag-subscribe nga ako, paano ako magiging basher, di ba? Nilagyan pa rin sa may ulo tapos hindi niya napansin na paulit-ulit na dinapuan na yung kamay niya pero hindi pa rin niya napansin. Hindi ko na alam, hindi ko na mag-gets. Shit. Yung utak ko. Wala na ako ng brain cells, putang ina. Kaya na bahala tumingin sa channel nila. Araw-araw sila nagpa-prank pero hindi pa rin nila naiisip yung nangyayari, 'di ba? Na kung araw-araw ako pinaprank ng ganyan, magiging alerto na ako. Magkano ba utak sa Lazada ngayon? May nagbebenta ba ng utak sa Lazada? Regaluhan ko sana Paala muna, pahinga muna kami. Panoorin natin, sige. Ayo, dahil sa inyo yan, mga solid, mga kagwapo at mga ganda. Dahil sa... Rin Hindi, ito lang una sa lahat, nagsosorry na ako. Pero dapat mag-sorry din kayo sa mga fans nyo. Kasi una sa lahat, number 1 number 1 lang para sa akin. Meron kayong 3 million subscribers. Deserve nila ng content na maayos. Hindi naman maayos content ko para mamuna Pero araw-araw na prank. Tapos fake prank, script prank, pre-prank, kakain ako prank, maliligo ako prank, tatai ako prank, maglalaro ako prank, magdadamit ako prank. Hindi ba nauubos yung mga prank na ganun? Bakit ganun? Nagbigay naman siya ng permission dito Stressin nyo lang yung sarili nyo. Bahala kayo. Thank you. Para lang sa lahat ng YouTuber dyan or kung sino-sino man dyan. Being an influencer kasi, mabigat kasi na salita yun. Para sa akin ito ang magiging biggest example ko. Si Senpai Kaso kung kilala nyo, ang nangyari kasi sa kanya, gumagawa siya ng mga bastos na interview dati. Tapos na-realize na lang niya isang araw na parang mali Doon pumapasok yung salitang responsibilidad. Naiisip mo yung responsibilidad mo as influencer. So, para hindi kagayahin ng mga tao na nanonood sa'yo, lalo na yung mga bata. Ngayon, kung parati kayo magko-content ng prank na ganyan, wala namang problema wala kaming pake, diba? Wala akong pake, kahit may pake ako ngayon, wala pa rin akong pake. Tapos, maglalaro kayo ng 1 kill 1 hubad, all prank, basta yung mga prank nyo na ganyan, tapos tatthumbnail mo pa si ate girl. Being an influencer, hindi nyo kailangan maging ganyan, diba? Mas mataas subscribers nyo, dapat alam nyo na yung mali at tama, no? Sana sa susunod na comeback nyo, tigil-tigilan nyo na yung prank. Baka naman pagbalik nyo, gumawa kayo ng comeback prank, yun yung title. Baka yung prank nyo, sorry din. Baka yung nagselos, prank din. Lahat na lang, prank na lang. Hindi na ako nagtataka minsan naisip ko baka yung buhay ko prank lang. Alam mo yun? Wala akong pera prank. Wala na akong pangkain prank. Ano pa ba, di ba? Pinakaayaw ko lang din siguro na nagawa nila tito is yung sa video nila na to. Sabi nila na pag sa giveaway, ang bibilis nyo, sa ganito ganyan. Pero sa pag sambabash, bigla na lang kayo mambabash, ang bibilis nyo din. Oh my God! Ano ba naman kayo? Pag yung mag-share kayo ng mga kasira sa amin, ang gagaling nyo. Pag nabibigay kami ng loan, nabibigay kami ng cash, nabibigay kami ng iPhone, wala lang. Ang tatahimik nyo. Pero first of all, kapag nagpapag-giveaway kayo, bakit iniisip nyo yung mga ganitong bagay? Diba nga ang giveaway is para mag-give back para sa mga tao? Baka sabihin nyo, Kuya King, nag-giveaway ka rin naman, bakit pinupunan mo yun sa kanila? Nag-giveaway ako para makapag-give back sa inyo. Yun yung para sa akin, kahit i-bash nyo ako, okay lang, wala akong pake. Pero kung iisipin nyo na kunwari kayo, mga content creator kayo, nagpag-giveaway kayo, 'di ba dapat kayo nga yung may utang sa fans nyo? Kasi kung hindi nanonood yung mga fans nyo, wala kayong mapapag-giveaway or wala kayong kikitain. Bakit yung pinapalabas na parang yung mga fans nyo pa yung may utang sa inyo? So bakit kailangan mo yung sumbat yung giveaway? So deserve nila yung giveaway nyo kasi pinapanood nila kayo. Isipin nyo araw-araw prank content nyo tapos hindi sila nagsasawa. Walang maniniwala na merong malulunod sa swimming pool na yon. Alam mo naman pala bakit ginawa mo pa? Yun na, tulad nga ng pinagsasabi ko kanina, 'di ba? Para sa bata yung mga video nila. May nakalat scandal si Makaganda sa online rambulan. Prank na naman 'yan. Nagkakalat kayo ng scandal mga bata viewers nyo. Hindi nyo ba naiisip yung responsibilidad?
ate, kuya. Ayun na guys, so yun lang siguro. That's it for today's video. Yun lang. Okay na, naparating ko na yung point ko na bakit ganun, 'di ba? And sana lang naman, sana lang sa mga influencer or sa mga content creator na magi-script prank pa, pwedeng pakitigilan na. Ang dami nyong pwedeng gawin, ang dami nyong pwedeng bagay na gawin para maging productive kayo, pero bakit taga nito pa? 'Di ba? Pero wala, nandito na tayo eh. So that's it for today's video. Maraming salamat. Like, comment, share, and subscribe. Subscribe na rin kayo dito kay Merc. Naka-subscribe ako guys. Naka-ring pa ako. Ilalike ko na rin. Sige na. Parati ko lang sasabihin sa inyo, huwag nyong i-hate yung tao, i-hate nyo yung ginawa niya. Ako, hinate ko lang yung ginawa nila, pero lahat naman ng tao may chance magbago. So, kung nabago na lang yung content nila, edi good square. Kung hindi, wala akong pake. Baka sabihin nyo na naman, basher na naman.